Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Hello po sa iyo, Jerome, no? And yung buong mong pamilya, mga taga Valenzuela, hello po sa inyo. At salamat sa kape, kapatid. Thank you very much. So, tuloy po natin yung ating series about First Christmas. Napakaganda po ng series natin na to, no? Na tayo po lahat ay bumabalik doon sa First Christmas. We're not discussing, yung present Christmas, kundi ano ba yung nangyari nung first Christmas. At tinitingnan po natin to sa maraming perspektibo, maraming pagtingin. Kagaya sa pagtingin ng Diyos Ama sa first Christmas, pagtingin ni Mary, nung anghel, si Angel Gabriel, pagtingin ng mga pastol nung unang panahon, and this time naman po, ano yung Christmas sa paningin ni Herodes. So, ibang klase. Siguro sa lahat ng tatalakay natin, ito yung pinaka-ibang klase. Kasi yung Christmas para kay Herodes, threat. Ibig sabihin, teka, ayaw ko niyang Christmas na yan, ha. Ayaw ko ng kapanganakan ng Kristo na yan, ha. Kasi ako lang yung king. Walang ibang king na pwedeng ipanganak na maghari dito sa Judea. Ako lang yung hari. So, ayun po yung nangyari, no, dito sa istorya natin na to, sa Matthew chapter 2, verse 16. Basahin ko lang po yung talata, tapos magbibigay ako ng konting background, tapos dako na po tayo sa ating teaching. So, yung ating tatalakayin po, no, first Christmas from the perspective of an enemy, from the perspective of Herodes. Sabi po rito sa verse 16, Then Herod, Matthew 2:16 po ito, Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all the region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Sa Tagalog po, nang malaman ni Herodes na siya'y dinaya ng mga pantas, siya ay labis na nagalit at ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig pook na may gulang na 2 taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga pantas. So, ano po yung background nito? Bago po tayo magpatuloy, no, si Herodes po, tinatawag na Herod the Great. Siya yung hari ng area na yon, ng Palestine, yung Judea. At yung power niya po, nanggagaling yan sa Roma. Okay? So, merong yung mga Herodes po, meron yang agreement yan sa sa mga Caesar, sa mga emperor ng Rome. Simula kay Julius Caesar. So, ally sila, meron silang alliance. So, siya yung appointed King of the Jews. Okay? Ito si Herod the Great. Now, dito sa istorya natin sa Matthew chapter 2, meron po ritong mga wise men na dumalaw. Probably galing pang Babylonia or somewhere kung saan man. Sila yung nakakaalam, siguro familiar sila sa 490 years sa prophecy ni Prophet Daniel na after 490 years, ihahayag yung Messiah. So, nagpunta yung mga wise men doon sa Judea, dito kay Herodes. At tinatanong nila, nasan ba yung Messiah na ipapanganak? Ngayon, nagulantang yung buong Judea. Nagulantang rin tong si Herodes. Sabi niya, may papanganak na hari? Darating na ba yung Messiah? So, tinanong niya rin yung mga mga alipores niya na nag-aaral ng banal na kasulatan. Sabi, ipapanganak yan sa Bethlehem. So, inusisa niya, inaral niya, okay, sa Bethlehem ipapanganak. Now, yung mga pantas, ito po ang sabi sa mga naunang talata, no? So, sa Bethlehem ipapanganak sa lupain ng Huda. Pagkatapos noon, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, okay, humayo na kayo. Hanapin niyo yung sanggol. Pag nakita niyo yung sanggol, sabihin niyo sa akin, sasamba rin ako sa kanya. Yun yung nangyari, no? Pero ang intention niya talaga, patayin yung ipinanganak na Messiah. So, yung unang teaching po natin, dito po sa perspective, from yung Christmas from the perspective of Herod. Ito po, number 1, Herod sees the first Christmas as an event of false worship. Yung unang Christmas sa kanya, ito ay pagkakataon ng peking pagsamba, false worship. Tignan niyo po yung sabi niya sa mga wise men, sa mga pantas.
Humayo kayo, hanapin yung mabuti ang sanggol kapag siya inyong natagpuan na. Ipagbigay alam niyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Peking pagsamba. Pupunta ako dyan. Sasamba ako dyan sa Messiah na yan. Pero iba yung intention niya. Now, this Christmas sana, yung pagsamba natin, hindi peking pagsamba, no? Kasi minsan yung simbang gabi, pupunta ka sa church, 7 days yan. O yung iba, 5 araw, pupunta ron. Pero tradition lang, hindi naman talaga sumasamba. No? Hindi naman ako nanghuhusga, no? Kung ikaw to, edi you judge yourself. So yung Christmas po, hindi po ito tradition lang eh. Hindi ito yung may magawa lang, no? Dapat meron talagang true spirit of worship. May totoong pagsamba. Si Herodes po, yung first Christmas sa kanya, ano yan? False worship. At sana yung Christmas natin, itong celebration na ito, maging celebration ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na lumipas ang season na to, Christmas season, na hindi tayo nakapasok doon sa yung spirit of worship. Talagang, Lord, thank you, pinanganak ka. Lord, salamat kasi nag-mission ka, tapos ako, inabot mo ako. Naging anak ako ng Diyos because of you. So, true worship. Number 2 po, Herod sees the first Christmas as the birth of his enemy. Ang tingin ni Herodes sa Christmas, kapanganakan ng kanyang kaaway. Tindi, no? Gusto niya ipapatay si Jesus Papatay ang Messiah. Pangatlo po, Herod sees the first Christmas as a threat of dethronement. Ano ibig sabihin nito? Threat. Yung Christmas, kapanganakan ng Messiah, imbis na blessing sa kanya, threat. Kumbaga, threat sa kanyang paghahari. Kumbaga, madedethrone siya, maalis siya sa kanyang pwesto. And by the way, si Herodes, diktador ito, na talagang malipit na diktador. Ang gwardiya nito, 2,000. Security guards na 2,000. Kaya makita nyo kung paano niya depensahan yung kanyang paghahari. Pinatay niya. Sabi nga rito sa istorya natin, no? Pinatay niya lahat ng mga bata doon sa Bethlehem. At hindi lang sa Bethlehem, kundi sa mga karatig puok. Sabi rito sa Bible, karatig puok. Lahat ng mga baby pinagpapatay. Just imagine that, no? Tingnan nga natin. Just imagine that. Just to protect your kingship, papatay ka ng mga bata kasi meron kang iniisip na pag-asa mo na sana yung isa doon sa mga batang pinatay mo, yun yung Messiah. Hindi, di ba? May sira. May sira to si Herodes. Ganyan katindi yung pagka-paranoid niya kasi natitreten siya na yung Christmas sa kanya, it's a threat. Pero sa atin po, mga kapatid, ang Christmas, imbis na manatili tayong maging hari ng buhay natin, ang Christmas sa atin, Lord, ikaw ang maghahari sa buhay ko. At ako, kusang loob na bababa sa trono ng aking buhay. Yan yung Christmas sa atin. Yan yung totoong Christmas sa atin. Na, Lord, pinanganak kang hari. Lord, ikaw ang hari ng buhay ko. Ako, dati na akong naghahari sa buhay ko. Sawa na ako, ayoko na. Napapariwara lang, nagugulo lang yung buhay ko. Kung ano-ano lang desisyon na nagagawa ko. From now on, ikaw na yung maghari sa buhay ko. Yan yung Christmas sa atin. Pero yung Christmas kay Herodes, kailangan ako ang mauupo sa trono ng buhay ko, no? Ako ang hari ng Judea, hindi ang Messiah na yan. Patayin lahat ng mga bata. Just imagine that. Kaya po, ilan sa mga application natin mula sa talatang ito, no? 15 minutes yung devotion natin, nakatawa kasi dahil natin natatalakay sa 15 minutes. Pero ang sarap talakayin nito kasi yung sa background nito, marami kang matututunan. So, application number 1, let us celebrate Christmas by renewing our commitment to Christ. Celebrate natin itong Christmas na to, hindi as a threat to our kingship. Kasi talagang bumaba na tayo sa trono ng ating buhay. Napalitan na ng Kristong naghahari sa atin. And let's celebrate this Christmas by renewing our commitment to Christ. Lord, I am your loyal subject. I am your servant. And I'm renewing this commitment to you. By your grace and mercy, mas mapapaglingkuran ko pa kayo. Hindi tayo parang Herodes na gusto natin hari tayo ng buhay natin. Ang gusto natin, Lord, ikaw ang hari ng buhay ko. And I'm renewing my commitment to your kingship. Number 2, let us celebrate Christmas
by commemorating the birth of our King. Celebrate. Yung mga kings, wala na sila eh. Pero yung hari natin, hanggang ngayon nakaupo pa rin sa trono. Nakakatuwa, no? Marami sa atin hindi naunawaan yung ascension eh. Yung si Jesus umakyat sa langit, umupo sa kanang trono ng Diyos. Ibig sabihin nun, siya yung promised Messiah who will reign forever and ever. Yun yung promise yung sinabi ni Gabriel kay Mary eh. Mary, yung ipapanganak mo, siya yung magmamana ng trono ni David at siya yung maghahari magpakailanman. Paano siya naghahari? Umakyat siya dun sa langit. Yun yung capital niya. He's ruling on earth from heaven. Our King is there in heaven, ruling over everything. Yan po ang celebrate natin. Lord, ipinanganak ka upang maghari. Upang sakupin ang buhay ng mga tao. At idamay niyo na po ako at ang aking pamilya at mga tao sa paligid. Sakupin niyo rin sila, Lord. Gawin niyo silang mga alagad ninyo. This Christmas po, i-celebrate natin yung kapanganakan ng ating hari. And nagsasabi, oy, Christmas, hindi naman birthday ni Jesus yan ba't celebrate Christmas? Pagano yan, pagano. Kailan may celebrate? Diba? At least nga tayo may sineselebrate. Alam naman natin na yung December 25, hindi naman talaga yung birthday ni Jesus. So what? Pwede namang advance, diba? Advance yung celebration natin. Pwede namang belated. Ang mahalaga na ito yung essence. Ang sineselebrate natin dito, essence na pinanganak talaga yung hari natin, hari ng mga hari ng Panginoong Jesucristo. It doesn't matter when, it doesn't matter kung anong eksaktong araw, eksaktong oras. Ang mahalaga nito yung essence na we are commemorating the birth of our King. Pangatlo po, let us celebrate Christmas with thanksgiving and true worship. Hindi po peking pagsamba na Herod was trying to do in the past. Sabihin niyo sa akin, sa panganaking sanggol na yan, sasambahin ko rin yan. No? Peking pagsamba. Nawa yung Christmas na to, itong season na ito, no? Mapuno yung puso natin ng pagpapasalamat, thanksgiving. Marami kang problema, marami kang pinagdadaanan, mga pagsubok sa buhay, pagsubok sa pamilya, relasyon. Kahit ano pa yan, mga kapatid, hindi po dapat ito makahadlang sa atin upang mapuno yung puso natin ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi po kung hindi ipinagkait ng Diyos Ama ang anak, ang Panginoong Jesucristo, ano pang hindi niya kayang ibigay sa atin? That's something we can celebrate for. Celebrate natin ang Panginoong Jesucristo, binigay sa atin. Kaya kahit anong problema, kahit anong pagsubok sa buhay, we have Jesus Christ in our hearts. And we know we have something to celebrate for. So let us celebrate with thanksgiving and true worship, tunay na pagsamba. I hope this Christmas season, nandun tayo sa attitude of worship. Yung birthday nga natin, inaalala natin. Ito, inaalala natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo at lubos tayo nagpapasalamat. Lord, thank you. Kasi pinanganak ka. Remember, true worship po, hindi po false worship. Para po sa ating discussion, how can we practically renew our commitment to Christ? Paano nga ba natin i-renew yung commitment natin sa Panginoon? Ano yung mga practical ways, no? Parang New Year's resolution yan na by the grace of God, magawa natin, no? Suggestion ko, one of the things na pwede mai-commit sa Panginoon, Lord, maging consistent ako sa mga devotions ko, sa pagbabasa ko ng Bible. At kung ano yung matututunan ko dyan, i-apply ko sa buhay ko. By your grace, by your mercy and grace, I'll be able to do this as part of my, expression of my deep commitment to our King, Jesus Christ. Para naman po sa ating panalangin, Father, please do not allow me to be like Herod, who tried to falsely worship Jesus. But instead, let me be like the wise men who visited Jesus and celebrated His coming with true worship and adoration. Lord, huwag niyo po hayaang maging Herodes na sumamba na hindi naman totoo. Subalit gawin niyo po ako ng parang mga wise men na talagang pinuntahan si Jesus Christ sumamba sa Kanya. Nagpatira pa sa Panginoon. Lord, I renew my commitment to you.
I want to serve you more and love you more. Let it be so by your grace. Please bless me and my whole family so that we may be able to use our lives for your glory and honor. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin na to na si Ma'am Rita. Thank you very much po. Kayo po ay pagpalain ng Panginoon, kasama po ang inyong buong pamilya. At kung meron po kayo natutunan sa devotion na to, paalam niyo po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung mga comments. Thank you po. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.